Identified foreign vessel at Recto Bank. This is Philippine Coast Guard, BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. Mga Pinoy na may isda. This is Philippine Coast Guard, BRP Malabrigo, MRRV 4402. We hope you can cooperate with our team. Do not take inappropriate behaviors. They will block us, no? While papalapit kami sa Ayungin. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our plan. Oo, ang China Coast Guard. Tinataboy kami dito sa Ayungin, no? Si Cantomas. Sa pagpasok pa lamang ng taong 2023, sunod-sunod na diplomatic protest na ang isinampa ng pamahalaan laban sa China dahil sa mga insidente ng pambubuli sa tropa ng Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, umaabot na agad sa 461 na diplomatic protests ang kanilang isinampa laban sa China. Ito ay mula sa taong 2016 dahil sa pagpasok sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang pagtatayo ng China ng 2 bagong research stations sa West Philippine Sea. Agad naman na nagpaabot ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas sa harap ng mga insidente ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang panunutok ng Chinese Coast Guard ng military-grade laser sa crew ng BRP Malapascua na papunta sana noon sa Ayungin Shoal para maghatid ng mga tauhan at supply sa BRP Sierra Madre. Pebrero ng taong ito, matapang na ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. February 15, 2023, pumalo naman sa 203 ang mga note verbal o mga diplomatic protest na naihain ng Pilipinas laban sa China dahil pa rin sa mga agresibong aktibidad ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sinundan naman ito ng serye ng mga pagpapahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang mga bansa tulad ng Australia at Japan. Marso ng taong ito, lalo pang lumala ang tensyon makarang maispatan sa Pag-asa Island ang China Coast Guard vessel at mahigit 40 Chinese Maritime Militia. Ang Pag-asa Island ay ang pinakamalaking isla sa Calayan Island Group na nagsisilbing sentro ng lokal na pamahalaang munisipalidad ng Kalayaan, Palawan. Sa buwan ng Abril, bahagyang kumalma ang sitwasyon nang mabuksan ng Pilipinas sa China ang posibleng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Agosto naman ng taong ito nang magsimula na namang sumiklab ang tensyon ng bombahe ng Chinese Coast Guard vessel ng water cannons ang bangka ng Philippine Coast Guard habang nagde-deliver ng supply sa tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang masusunod na rotation and reprovisioning mission, ito ay ating paplanuhin para maisagawa ito ng maayos at saka matagumpay. Of course, paramount in our consideration is the safety of our people na magsasagawa ng RORE mission. Pagpasok ng buwan ng Setyembre, naglunsad ng aerial patrol ang militar ng Pilipinas sa paligid ng West Philippine Sea. Dito na natuklasan ng AFP Western Command ang 23 Chinese fishing vessels sa Recto Bank. September 22 ng taong ito namataan malapit sa Bao de Masinloc ang floating barrier na inilagay ng China para mahadlangan ang pangingisda ng mga Pilipino na itinuturing na mayamang fishing grounds. Agad naman itong inalis ng mga tao ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito pong Bao de Masinloc ay napakalapit sa Zambales, no? Ito pong lugar na ito ay within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Bilang parte ng ating EEZ, tayo po ay may karapatan dyan, no? Yung pong tinatawag na maritime entitlements natin, particularly para po sa ating mga mangingisda. At kailangan malaya silang mangisda dyan. Maliwanag na maliwanag po yung 2016 arbitral ruling kung saan itong Bao de Masinloc or tinatawag na Panatag Shoal or internationally as Scarborough Shoal ay may karapatan ng ating mga mangingisdang makapagpangisda dyan ever since, no? Mula pa centuries ago. So, ibig pong sabihin, kung ang tanong po ay may karapatan ba tayong tanggalin yung nilagay na barrier, meron po. Nito namang October 22, gumawa na naman ang Chinese Maritime Militia ng mga mapanganib na maniobra para harangan at gipitin ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa resupply mission nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. I have already issued a directive to our commander in the Coast Guard District, Palawan, to conduct maritime incident investigation immediately. We will focus on determining the extent of damage
or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations. The very regulation we Coast Guards are expected to enforce. So we find it unfortunate or ironic that a fellow Coast Guard will violate the law where they themselves are supposed to enforce. Hindi pa rito nagtapos ang tensyon dahil itong Disyembre 9 ay may panibago na namang pangharas ang China sa mga Pilipino nang muling bombahin ng water cannons ng Chinese Maritime Forces ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Partikular na tinarget ng water cannons ang mga barko o civilian vessels ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na Dato Sanday, Dato Bangkao at Dato Tamblot malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Bunga nito naging mainit ang panawagan ng ilang opisyal ng Pilipinas na pauwiin na ng China si Chinese Ambassador to Manila, Wang Xilian. Para sa Year-End Report 2023, Radyo Man Joyce Collantes Adra, Tatak Oremen, DZXL 558.